Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga mga minamahal. Tingnan nyo kung gaano karaming haha. Diba? Mas madami pa yung haha. Diba? Natawa sa mensahe ni Vice President Sara Duterte para nga po dito sa taong 2026. So ngayon, ang sabi niya, ituring natin ang bagong taon na paanyaya upang magkaisa? Really? VP Sara Duterte? Sinabi mong magkaisa, ikaw nga itong hindi marunong makipag-isa. Diba kasi ang gusto mo, division. Diba ang gusto mo magkawatak-watak tayo. Biruin mo, pinagrarally mo, yung mga vloggers mo, yung mga supporters mo, pinapatawag mo na nagbabato, nag-aadiktos, binidiktos ang ating presidente dahil gusto mong maupo. Yun ba yung pagkakaisa? Yung atat kang maupo sa, di ba? Atat kang maupo sa presidency? Bakit hindi mo na lang antayin ng 2028 at magkaroon tayo ng maayos na eleksyon? Yan ay kung hindi ka pa may impeach, di ba? Masyadong nagmamadali sa posisyon, di ba? Mga minamahal. Tapos ikaw pa yung nagde-demand ng pagkakaisa. Ikaw nga din mismo, hindi marunong makiisa. Aray mo. Masabi dito, upang magkaisa at magsimula ng may panibagong pananaw. Ang ating pinagsamahang lakas at pananampalataya ay susi ng tunay na pagbabago. So, sama-sama tayong magsikap at magdasal na ang 2026 ay maging taon ng pag-asa at pagpapala. Ngayon ang tanong natin, may mensahe kaya si Sara Duterte tungkol sa accountability? Meron kaya siyang mensahe tungkol sa honesty? Narinig niyo ba mga minamahal na meron siyang deliver na message tungkol nga po dito sa transparency? Abay, bakit parang tila baga tahimik si Sara Duterte? Diba? Tapos ang lakas pa mag-amok ng unity. Really? Aware ka ba sa sinasabi mo? Or baka naman dyan ka lang magaling sa pagsasalita? Actually, lahat naman ng mga binubungad sa bibig ni Vice President Sara Duterte, puro lang salita. Actually, yan lang yung totoo. Puro salita pero walang sincerity. Can you imagine nung Pasko? Ano yung sabi niya? Ang Pasko ay simbolo daw po ng pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawad. Nung tinanong siya ng isang reporter, ano yung babatiin mo ba ng Merry Christmas ang ating presidente? Sabi niya, hindi ko nga siya binati nung hindi pa Pasko, tapos ngayon na Pasko, babatiin ko pa ba siya? Di ba mga minamahal, pansinin niyo? Parang bumabagsak lahat ng sinasabi niya at hindi niya ginagawa yung lumalabas sa kanyang bibig. Yes, totoo, malalim yung kanyang statement. Meron humility, 'di ba? May respeto naman as a co-leader. Pero yung maturity, wala. Yung palabra de honor, wala. Hindi natin makita mga minamahal. Leadership is not about what you say. Tandaan ninyo, leadership is what you show. Kailangan ipakita mo. Diba? At sa nakikita natin, hindi consistent yung character na sinasabi ni VP Sara Duterte. Hindi aligned. Mga minamahal yung actions niya sa mga message na kanyang binibitawan at hindi believable. Diba? Yung pananawag niya ng unity dahil siya mismo yung naglilid ng example na wag tayong mag-unite. Nagigets ninyo kung ikaw ay magandang modelo ng isang leader ng bansa, dapat ikaw din ay magandang modelo ng pagpapakumbaba, pagpapatawad, pagiging bridge ng pagkakaisa, at hindi pagiging source ng division. VP naman, yung sinasabi mo sa kinikilos mo, sobrang layo. Oo. Diba yung political ego ang nauuna? Pati yung personal na interest mo kaysa sa interest ng taong bayan. Di ba yung kanyang mga sinasabi hindi nagtutugma sa kanyang intensyon, sa kanyang imahe. Sa salita, gusto niya magmukha siyang makabayan. Sa salita, gusto niyang magmukha siyang makadiyos, makatao. Di ba? Tagahatid ng pag-asa. Di ba? Pero sa nakikita natin sa kanyang gawa, nakikita sa kanyang kinikilos, nakikita natin na palagi siyang galit. Mataas ang ego, yung pride. Di ba? Ay, nako mga minamahal. Tapos hindi pa siya nagpapakita ng pagpapakumbaba. Hindi marunong magpakumbaba. At alam niyo kung ano yung pinaka-worst dito mga minamahal? Yung sinasabi niya ng taong bayan dapat magkaisa. Pero siya mismo hindi marunong makibagay sa hinihingi niyang, sa binibitawan niyang salita.
So, paano ka susundan ng mamamayang Pilipino kung ikaw mismo hindi ka nagpapakita ng magandang image, di ba? Tandaan ninyo, huwag tayong magpapadala sa mga magagandang salita. Napakasimple lang na mensahe nito, Huwag tayong magpapabighani sa mga emotional speechless nila. Speechless. I mean, sa mga emotional speeches nila. Tingnan natin kung tumutugma ba ang salita sa kawang gawa. Tingnan natin kung totoo ba ang character sa pinapakita ng kanyang mga mensahe. Dahil pwede kang maganda lang magsalita, pero hindi ka magandang leader. Pwede kang maraming quotes, pero kulang ka sa values. Kasi may mga ganito, For example, sa paaralan. Uy, di ba, valedictorian, academic ka talaga, mataas talaga yung grades mo. Okay, nilagay mo yan sa resume mo. Academic achiever, yung mga mga na-achieve mo, tapos workaholic ka. Pero nung nandun ka na sa company, yes, academic lang, marunong ka lang sa academic sa schools, pero yung pagiging workaholic, hindi. Meron naman mga tao na hindi magaling sa academic, pero workaholic. Pag isinabak mo sa trabaho, kahit hindi matalino, pero sila ay workaholic, makikita ninyo na ay, goods naman pala itong taong to. Diba mga minamahal? So ngayon, ano ba yung mensahe natin dito? Kung ang Vice President natin ay talagang seryoso sa pagkakaisa, sana siya yung nangunguna sa pagbabago, sa pag-asa. Dapat noon, sinimulan niya yan. Hindi yung pinagkakawatak-watak, pinagkakabuklod-buklod niya tayo. Dapat sinimulan niya yan sa sarili niya. Kasi hindi tayo maniniwala sa isang leader na iba ang sinasabi ng kanyang kawang gawa. At saka ito yung malala. May mensahe ka sa ganyang bagay, na pagpapaunlad, unity, pero wala ka man lang mensahe sa tinatawag nating accountability, sa tinatawag nating transparency. Wala ka man lang mensahe doon. Sa honesty, mga minamahal. Ay, nako. Diba? I think this 2026, ma-achieve na din natin, I think, yung hostisya. Mga minamahal. Magkaisa tuloy tayong mamamayang Pilipino na magkaroon ng panibagong simula para pukusain itong mga kurap. Diba? Dito nga po sa ating bayan. Alam niyo, yung korupsyon, hindi masusunog ng pera, kagaya ng sinasabi ni Robin Padilla na sunugin na lang pera para matapos ang korupsyon. Ang korupsyon hindi din natatapos sa pagpapatay ng politiko. Ang korupsyon hindi natatapos sa panggigipit sa kanila. Natatapos ang korupsyon sa pamamagitan ng taong bayan. Kung taong bayan ang pumipitik, 'di ba? Sumisigaw, naghihimagsik, yung mga politikong korupto na yan, matatakot. Yung mga magnanakaw na politiko na yan, matatalino yan. 'Di ba? Sobrang talino ng mga kupal na yan. Kaya tayo, na mamamayang Pilipino, 'di ba? Hindi pwedeng tahimik lang din tayo sa kanilang ginagawang pagnanakaw. Dapat nag-iingay tayo. Nasa modern world na tayo. Free and unlibatikos tayo. Gawin ninyo. Yan din yung purpose ng channel ko. Ang maging critics ng mga magnanakaw na politiko. 'Di ba? Suportahan natin ang bawat isa. At yun dapat, 'di ba? Alright, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.